Hindi na ito tungkol sa boxing. At kung sa tingin mo laban pa rin ito para sa legacy, baka kailangan nating baguhin ang paraan ng pagtingin natin dahil ang rematch ni na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ay hindi na simpleng paghaharap ng dalawang alamat, kundi isang napakalaking kaganapan kung saan nagsasama ang negosyo, emosyon, kasaysayan at isang katotohanang hindi madaling tanggapin na minsan mas mahalaga ang ingay at usapan kaysa sa mismong laban. Ilang taon na ang lumipas mula noong una silang nagharap, pero hanggang ngayon buhay pa rin ang diskusyon. Parang hindi natapos ang kwento. Parang may kulang na kailangang isulat. At iyon ang dahilan kung bakit kahit hindi na sila nasa kanilang prime, kaya pa rin nilang hawakan ang atensyon ng buong mundo. Dahil sa totoo lang ang laban na ito ay hindi na lang laban kundi isang ideya, isang debate na paulit-ulit na bumabalik at hindi kayang tapusin ng kahit anong resulta. At kung gusto mong maintindihan kung bakit napakalaki ng laban na ito, tingnan mo lang ang perang nakataya. Dahil sa rematch na ito, inaasahang kikita si Pacquiao ng humigit kumulang $150 million, habang si Mayweather ay posibleng makakuha pa ng mas malaking bahagi depende sa hatian. At pareho silang may garantisadong milyon-milyong dolyar kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Kapag isinama mo pa ang kabuang kita ng event na maaring umabot sa $500 million hanggang $600 million, malinaw na kahit anong mangyari sa ring panalo na sila sa labas nito. At dito pa lang, may isang tanong na agad na pumapasok. Kung panalo na sila sa pera, para saan pa ang laban? Para saan pa ang rematch kung wala na silang kailangang patunayan? Para saan pa ang risk kung secured na ang kanilang legacy at kinabukasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Kung babalikan mo ang 2015, hindi lang yun laban kundi isang global phenomenon. Isang gabi kung saan tumigil ang mundo para panoorin ang dalawang pangalan na matagal nang hinihintay magharap. May tension, may anticipation, may mystery. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. At iyon ang pinakamahalagang bagay na hindi na kayang ibalik ngayon. Dahil ngayon alam na natin ang nangyari noon. Alam na natin ang resulta. Alam na natin kung paano nilaro ni Mayweather ang laban at kung bakit nahirapan si Pacquiao. At kapag alam mo na ang kwento, nawawala ang malaking bahagi ng excitement. Kaya dito papasok ang tanong na hindi maiiwasan. Kaya ba nitong tapatan ang unang laban? At kung magiging totoo tayo sa sarili natin, hindi lang malamang hindi, kundi halos imposible na nitong malampasan ang impact ng unang laban. Hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil iba na ang panahon, iba na ang sitwasyon, at higit sa lahat, iba na sila bilang mga fighter. Noong 2015, pareho pa silang nasa mataas na antas ng kanilang kakayahan. May bilis, may reflexes, may explosiveness, at may urgency na patunayan kung sino ang mas magaling. May pressure, may pride, may risk. At iyon ang nagbigay ng kakaibang bigat sa laban. Ngayon wala na ang urgency na iyon dahil pareho na silang napatunayan ang lahat. Pareho na silang alamat, pareho na silang walang kailangang patunayan sa mundo. At kapag nawala ang pressure, nagbabago ang laban. Mas nagiging maingat, mas nagiging kontrolado, mas nagiging strategic, mas nagiging kalkulado ang bawat galaw. At kapag pareho kayong ganon, hindi na ito magiging bakbakan kundi magiging laro ng utak. Magiging laban na parang chess. Bawat galaw may katumbas. Bawat atake may sagot. Bawat pagkakamali may kapalit. At sa ganitong klaseng laban, ang nananalo ay hindi yung pinakamalakas, kundi yung pinakadisiplinado at pinakamatalino. At dito papasok ang realidad na hindi gustong marinig ng maraming fans na kung magiging ganito ang laban, malaki ang advantage ni Mayweather dahil iyon ang estilo niya, iyon ang comfort zone niya, at iyon ang paraan niya para manalo nang hindi nasasaktan. Pero hindi ibig sabihin na walang laban si Pacquiao. Dahil kung may isang bagay na hindi nawawala sa kanya, iyon ay ang kanyang puso, ang kanyang agresyon, ang kanyang willingness na sumugal kahit hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. At minsan sa boxing, sapat na ang isang moment para baguhin ang lahat. Isang opening, isang kombinasyon,
Isang suntok na tatama ng malinis, isang pagkakataon na hindi inaasahan. Pero kailangan din nating tanggapin na ang ganitong senaryo ay mas mahirap mangyari ngayon kaysa noon. Dahil hindi na sila parehong gutom, hindi na sila parehong nasa punto ng career kung saan kailangan nilang ipaglaban ang lahat. Ngayon mas marami na silang iniingatan, ang kanilang pangalan, ang kanilang kalusugan, ang kanilang legacy, at oo pati na rin ang kanilang kinikita dahil sa laki ng perang nakataya, hindi lang ito laban ng pride kundi laban din ng practicality. At kapag ganito na ang sitwasyon, natural na mas pipiliin mo ang pagiging ligtas kaysa sa pagiging risky. Mas pipiliin mo ang siguradong panalo kaysa sa posibilidad ng pagkatalo. Mas pipiliin mo ang diskarte kaysa sa gulo. Kaya ang laban na ito ay nagiging isang kakaibang kombinasyon ng mataas na expectation at limitadong realidad. Gusto ng fans ng aksyon, gusto nila ng knockout, gusto nila ng moment na magpapayanig sa mundo. Pero ang fighters ay mas pinipili ang kontrol. Mas pinipili ang timing, mas pinipili ang pagiging ligtas. At dito lumalabas ang pinaka-kontrobersyal na ideya na ang laban na ito ay hindi ginawa para malampasan ang una, kundi para pagkakitaan ang alaala nito. Para buhayin muli ang hype, para ibalik ang atensyon ng mundo, para ipakita na kahit lumipas na ang panahon, ang dalawang pangalang ito ay kaya pa ring magdala ng bilyon-bilyong mata sa isang event. At sa aspetong iyon, panalo na sila kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Pero kahit ganoon, hindi pa rin natin mapipigilan ang sarili nating manood dahil may kakaibang hatak ang laban na ito. Isang halo ng alaala at pag-asa, isang kombinasyon ng nakaraan at kasalukuyan, isang pagkakataon na makita muli ang dalawang alamat sa iisang ring. Umaasa tayo na baka may mangyaring kakaiba, na baka sa isang sandali bumalik ang dating anyo ni Pacquiao, na baka makahanap siya ng opening na hindi niya nakita noon, na baka may isang suntok na makalusot sa depensa ni Mayweather. At kung mangyari iyon kahit isang moment lang, sapat na iyon para sa marami. Isang sandali na pwedeng magbago ng perception, isang eksena na pwedeng maging highlight ng kasaysayan. Pero kung hindi, kung ang laban ay maging maingat, mabagal at kontrolado, baka doon natin tuluyang matanggap ang isang bagay na matagal na nating alam pero ayaw lang nating aminin, na ang laban na ito ay hindi na para higitan ng nakaraan, kundi para ipaalala kung gaano ito kagaling noon. Hindi para gumawa ng bagong alamat, kundi para balikan ang lumang alamat. At sa huli kapag natapos na ang laban, kapag naibigay na ang desisyon, at kapag humupa na ang ingay, isang bagay lang ang mananatili. Hindi ang resulta, hindi ang scorecards, hindi ang kita, hindi ang hype, kundi ang tanong na hindi kailanman mawawala. Kung pareho silang nasa prime, sino nga ba talaga ang mas magaling?